Base nga po sa ating latest analysis dito kay Bagyong Neneng, ito po'y mas bumilis ang kanyang paggalaw at sa ngayon ay nasa may karagatan po ito o mga katubigan sa silangan ng Taiwan, 390 kilometers northeast naman ng Itbayat, Batanes. Napanatili niya ang kanyang tropical depression category, 45 kilometers per hour pa rin po ang taglay na hangin malapit sa gitna at 55 kilometers naman yung kanyang pagbugso. Yung kanyang pagkilos naman ay mas bumilis nga west-northwestward at 30 kilometers per hour. At sa ngayon nga po ay malapit na dito sa mga kalupaan ng Taiwan. Sa ngayon, wala pa rin naman po tayong nakataas na any wind signal sa ating bansa dahil malayo na nga po ito sa ating mga kalupaan. Ngunit patuloy pa rin itong hinihila yung habagat patungo dito sa may Luzon. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery ay mas numinipis na po yung mga kaulapan na dala ng habagat dito sa may western section ng Luzon. So na-expect nga po natin within today ay generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Aside naman po dyan, kung mapapansin din po natin, malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, maging dito sa Southern Luzon area ay mas bawas din po yung ating mga kaulapan, kaya bawas din po yung ating mga pag-ulan dito sa mga nabanggit ko pong lugar. Meron din po tayong binabantayan na dalawa pa na bagyo itong isa po mas malapit sa ating mga kalupaan, tropical depression o mahinang bagyo sa kanluran naman ng extreme northern Luzon, 1,100 kilometers west of extreme northern Luzon, tropical depression category, ganun pa din 45 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin at 55 kilometers per hour naman po yung kanyang pagbugso. At inaasahan po natin, patuloy po itong kikilos pa southwestward, may kabagalan 10 kilometers per hour naman at maaaring maglandfall either po sa may Vietnam o sa may southern mainland China. Yung pangatlong bagyo, nasa labas pa rin ng PAR itong tropical storm na may international name na Saudel. Malayo pa po ito sa ating mga kalupaan at hindi pa nakakaapekto sa ating bansa. Ito po'y nasa mahigit 2,900 kilometers. Silangan naman ng northeastern Mindanao. Ngunit unahin muna natin itong update dito sa Bagyong Neneng. Ayon nga po sa ating latest forecast track and intensity nitong Bagyong Neneng, maaari pong kumilos ang sentro nitong bagyo pa-northward o pa-hilaga at within 12 hours, nakikita natin na mas babagal po yung pagkilos nitong Bagyong Neneng habang binabaybay yung mga katubigan dito sa may eastern coast ng Taiwan. Maaaring maglandfall po ito sa northern portion ng Taiwan within 12 hours at mas humina na at maaaring maging low pressure area na lamang within 12 hours. Kasabay ng paghina nitong Bagyong Neneng, ang paghina din nung hinihila niyang habagat. So, by today po, inaasahan nga natin, generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Kaya mas kumonti na din yung mga lugar na nasa ating weather advisory. Sa ngayon, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan na lamang ang maaaring makaranas ng hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan within 24 hours. So sila po yung pinaka makakaranas ng mga panakanakang mga pag-ulan ngayong araw. But other parts ng Luzon, maaaring makaranas pa rin ng mga maulap na panahon. Although sa ngayon nga po ay ine-expect natin na ay magkakaroon po tayo ng breaks dito sa ating maulap na panahon at maaaring makita na din natin o masilayan na din natin muli ang haring araw, especially sa eastern side ng Luzon. Para naman sa mga malalakas na hangin, ay sa ngayon habagat pa rin po yung posibleng magdala ng mga bugso ng hangin. Ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, kabilang na din ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. At kasabay nga po ng paghina ng habagat ay mas kukonti din po yung mga lugar na makakaranas ng mga pabugso nitong habagat. Bukas, araw ng Biyernes, malaking bahagi na lamang ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Pagsapit naman po ng Sabado ay makakaranas muli ng
mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi ng Luzon and Visayas maging sa may Davao Oriental. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Although doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa may northern and western seaboard ng Luzon dahil maaari po yung katamtaman hanggang sa malalakas o matataas na mga pag-alon na maaaring umabot ng hanggang 1.5 to 2.8 meters na delikado pa rin sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Other parts naman po ng ating seaboards ay makakaranas ng katamtaman o banayad hanggang sa katamtaman lamang ng mga pag-alon. Although wala nga po tayong nakataas na gale warning, so malaya makakapaglayag yung ating mga kababayan. Ano nga kaya ang mangyayari in the next 4 days naman simula bukas hanggang sa Monday, August 21 to 24? So base po sa ating latest rainfall forecast and projection, yung ating southwest monsoon o habagat ay masihina nga po kasabay nung paghina nitong bagyong Neneng. So ina-expect natin generally mag-i-improve po yung ating weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon. Although ina-expect natin meron pa ring mga maulap na panahon, especially sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, and maging sa may Occidental Mindoro sa araw po ng Friday to Saturday. Ngunit, para naman sa update dito sa isang bagyo na nasa labas ng PAR, itong tropical cyclone na may international name na Saudel, inaasahan natin habang nandito ito sa Pacific Ocean ay mas lalakas pa ito at maaaring over the weekend ay maging typhoon category pa. At nakikita natin ay babaybayin niya ang Pacific Ocean at maaaring kumilos pa west-northwestward. Ngayon, itong tropical cyclone Saudel ay maaari pong pumasok ng ating area of responsibility, ngunit dito na po sa may northeastern portion or northeastern boundary ng ating PAR. At kung pumasok ng ating PAR between Sunday and Monday ay tatawagin natin ito sa local name na Obet. Anong mangyayari dito sa tropical cyclone Saudel at anong epekto nito sa ating bansa? Pagsapit po ng Sunday and Monday, maaring nandito na po ito sa may northern part ng Philippine Sea. At ito muli yung hihila sa habagat. At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat. So magkakaroon po tayo ng panibagong surge. By Sunday, start po yan. And mag-i-increase in intensity yung ating habagat Monday onwards. So ngayon, yan po muna yung nakikita natin. No? So expect natin next week, magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and western section ng Visayas. Start po yan Monday onwards. Ngunit itong scenario dito sa bagyong Saudel ay maaari pa nga pong magbago dahil mataas pa po yung ating lead time. So mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan sa magiging track talaga nitong bagyo.